Isa lang daw. Ayun lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang linggo ng Kwaresma. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat at special na intensyon ni Maria Valdez Mateo para sa mabilisang pagaling ni Rowena Ignacio, para sa ikapapayaman ng kaluluwa kina Lorenzo Mateo Sr., Juana Valdez Mateo, Leona Valdez, Mercedita Valdez Mateo, Evangeline Veronia, Hilda Gongora, Jonicio Puma, Cristita Reglos, Jessie Tadeo, Shirley D. Guzman, Corazon Michael, Totoy Antonio, Resty Lucina Layugan, Marlon Regala, Rufino Parinas, Bernardo Lazaro, Consuelo Valentin, Abraham Jr. and Senior Season, Virginia Abadan, Omar Joseph Umal, Erlinda Villanueva, Filipina Dumlao, Josephine Season, Rufo Jr. Senior Gansan, Dolores Da Prosa, Gloria Jenny, Jose Felisa Cesar Badwa, Almeda Corpus, Efren Tombo, Yuluyo Tombo, Maria Corazon Recto, William Ladringan, Ronnie Adifrin, Alexander Adifrin, Noel De Jesus, John Paul Edwards, Estrella Arboladora, Iris De Guzman, Raul, Glorian, Sonia Gerardo, Jory N. Ang mamumuno po ng ating misa ay si Father Nathaniel Cube. Bilang panimula po ng ating misa, magsitar po tayo lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama
at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo. Mga kapatid, sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, ngayong unang linggo sa panahon ng Kwaresma, tayo po ay sama-samang magpasalamat at magpuri sa Diyos sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kagandahang loob, sa awa at pag-ibig ng Diyos sa atin, at magpasalamat tayo sa patuloy na pagyakap sa atin ng ating Panginoong Diyos. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal ng misang ito, aminin natin ang ating mga nagawang kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubahan kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Para tayo ng makapangyarihang Diyos, at awarin tayo sa ating mga kasalanan. Turuan tayo magpatawad sa isa't isa, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nakapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Ito ang sinasabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak. Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maaamot maiinang na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa ilaigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan na walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Poon, iyong minamahal ang iyong tapat. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo sana sa abang mong lingkod ayon sa matwid. Ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan. Tagapagligtas ko na inaasahan. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.
Puon, gulitain, pag-ibig mong wagas, at ang kabutihang noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo ay hindi magmamaling, ako sana puon ay alalahanin. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Mabuti ang puon at makatarungan sa mga sarili, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pinakamamahal kong mga kapatid, si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan na ang mga espiritong nakabilanggo. Iyan ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y iilang tao, 80 ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na buli. Iniligtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas ng panlangit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon. Ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Aming Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, ngayon po ay ang unang linggo sa 40 araw ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Tinatawag din po natin itong panahon ng Kwaresma. At sa paghahanda natin sa panahon ng Kwaresma, ito rin ay isang magandang pagkakataon, tamang-tamang pagkakataon para gumawa ng kabutihan.
Lagi po natin itong naririnig, lagi natin maririnig at sasabihan tayo, gumawa tayo ng mabuti para sa ating kapwa. Kaya nga, sa panahon ng Kwaresma, mayroong ding programang isinasagawa, ang Alay Kapwa. Nagbibigay tayo para sa ating kapwa. Sinasabihan at pinapaalalahanan tayo maging mabuti, gumawa ng kabutihan para sa ating kapwa. At marami tayong ginagawa ngayong panahon ng Kwaresma, di ba? Hindi tulad ng Pasko Sa Pasko, nagbabalot lang tayo ng regalo, nagbibigayan tayo ng regalo, pero sa panahon ng Kwaresma, marami tayong ginagawa. At sinasabi natin, we do this for Christ. We do this for God. Ginagawa natin ito para sa Diyos. Ano yun? Tayo ay nagpipinitensya. Di ba? Tayo ay nagsasakripisyo. May mga kakilala tayo, may mga nakikita tayo na mga taong nagbumuhat ng krus, nagpapasa ng krus, naglalakad ng napakahaba. Di ba? At hindi lang yun, hindi pa sila nakontentong pasalin ng krus. Sinasaktan pa ang katawan. Di ba? And sinasabi nila, ginagawa nila ito para sa Diyos. Tuwing Biyernes, merong istasyon ng krus. Di ba? Tayo ay sumasama, tayo ay sumasabay, tayo nagdarasal, Stations of the Cross, ginagawa natin. Kung hindi sa ibang lugar, meron pang Martes, meron pang Biyernes, meron pang Linggo. Iba-ibang araw. Basta merong Stations of the Cross. Meron ding bisita iglesia. We do this for God. Ginagawa natin ito para sa Diyos, para kay Kristo. Pakikiisa natin kay Jesus. At hindi pa natapos dyan. Meron pa tayong fasting and abstinence. Fasting, we fast. Hindi tayo kakain ng marami. No? At abstinence, abstain muna ako sa meat. Hindi mo na kakain ng karne. Maraming gumagawa ho nito, di ba? Miyerkules ng Abo, lahat ng Biyernes ng Kwaresma, Biyernes Santo, hindi kakain ng karne. Kung konti ang kakainin, one full meal sa buong araw, yun ang fasting. Pero yung fasting and abstinence, walang kabuluhan kung hindi mo itinulong sa kapwa. Nag-fasting ka, nag-abstain ka. Yung hindi mo ginastos, nilagay mo lang sa savings. Hindi po yun ang diwa ng fasting and abstinence. Anong gagawin mo doon sa hindi mo nagastos? Itutulong. Hindi ka nagtitipid para sa iyo. Anong gagawin doon sa hindi nagastos? Itutulong. Ibibigay. Sabi nga po, you eat less so that other people will eat more. Kakain ka ng konti para yung hindi mo nakain, ibibigay mo, ipakakain mo sa mga nagugutom, sa mga dukha, sa mga nangangailangan, sa mga mararita, sa mga mahihirap. Give it to the poor. Diba? Feed the hungry. Yan ang ginagawa natin. At sinasabi natin, ginagawa ko ito para sa Diyos. Mga kapatid, ang panahon ng Kwaresma ay hindi lang panahon ng paggawa para sa Diyos. Season of Lent, Kwaresma, Lenten season is not about us doing for God. Lenten season is all about Christ doing something for men and women. Ang Lent, ang Kwaresma, ay pagninilay natin
pagdarasal natin at pagtingin natin sa kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin. Lent is all about God. Lent is all about the love, the mercy, and compassion of God sa ating lahat. Ang panahon ng Kwaresma ay hindi lamang ang panahon ng paggawa natin para sa Diyos, kundi panahon ito para tingnan natin ang ginawa ng Diyos sa atin at ginagawa ng Diyos para sa atin. At ano ba ang ginawa ng Diyos? Siya ay nagpakasakit, siya ay naghirap, siya ay pinako sa krus, siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin. At ano ang tawag natin dito? Ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya ang panahon ng Kwaresma, ang panahon na ito ay tamang-tamang pagkakataon upang balikan natin, alalahanin natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa atin na Kanyang ginawa ang pagliligtas sa atin, ang pagliligtas ng Diyos sa atin. This is not about us doing something for God, but this is the time to reflect and to meditate of how God loves us so much. Ang pag-ibig, ang awa, at ang habag ng Diyos. At sa mga pagbasa, makikita pa natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa unang pagbasa, ano ang makikita natin doon? At ano ang narinig natin? Ang kwento ni Noah. Ang kwento ni Noah na siya ay gumawa ng malaking bangka. Bakit siya gumawa? Pinagawa siya ng Diyos. Bakit? Dahil pauulanin ng Diyos sa loob ng 40 araw, uulan. Maghapon, magdamag, umuulan. Kaya nga po ang sabi, matinding baha ang kanilang naranasan. Yung pinakamataas na bundok, sabi ho, 25 meters high pa mula sa pinakamataas na bundok. Ganun kalalim, ganun karaming ulan ang ibinuhos. Kaya walang maliligtas Diba? Walang maliligtas. Kundi yung mga nakasakay lang doon sa malaking bangka. At anong sabi ni St. Paul? Ilan lang ang naligtas? 8. Kasama yung mga hayop, magkakapartner. Yun lang ang nailigtas. Yung sakay ng bangka, yun lang ang naligtas. Kaya ano sabi ng Diyos? Hindi ko na ito gagawin ulit. Hindi ko na ito gagawin ulit. At ano ang magiging palatandaan? Yung bahaghari, yung rainbow, tanda ito ng pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan. Hindi ko na ulit lilipulin ang mga tao sa pamamagitan ng pagbaha. Ano na lang ang gagawin ng Diyos? Siya ay magtitiis. Pagtitiisan na lang ng Diyos ang tao. Magtsatsaga na lang ang Diyos sa mga tao. Sabi nga ho, parang ang Diyos talaga taong-tao Bakit? Kasi, anong sabi niya? Ano ba naman? Nilikha ko ang tao, binigyan ko ng buhay ang tao, nakakainis naman sila. Unfaithful people, mga taksil, mga taong nagkasala, mga taong nagkamali. Pero sabi ng Diyos, tsatsaga na lang ako. I will be patient to them. Patiently waiting these people
to have that conversion in their heart. I will be patient. At anong tawag natin doon? Love. Kaya sabi ni St. Paul, love is patient. Matyaga ang pagmamahal. Matyaga ang pag-ibig. At ito ang ginagawa ng Diyos. Kasi kung hindi patient ng Diyos, wala na tayo lahat dito. Tapos na tayo. Tapos na ang daigdig. Kung hindi patient ng Diyos sa atin, kung hindi siya nagtitiis, kung hindi siya nagtsatsaga, tapos na ang kasaysayan natin. Di ba? Pero, mahal ng Diyos ang tao. Kaya magtsatsaga ang Diyos. Kung iisipin natin, lahat tayo nandito, nakatingin sa Diyos. Magpapasalamat tayo eh. Bakit? Sasabihin natin, Lord, salamat. Pinagtsatsagaan mo. Lord, salamat. Nagtsatsaga ka sa akin. Nagtitiis ka sa akin. At kung ito ho ang laman ng puso at isip natin, how God is patient to all of us. How come that you are not patient with your brother and sister? How come that you cannot be patient to your brother and to your sister, to your neighbor? How come na naging impatient ka? Ang Diyos, patient sa atin. Mapagpasensya ang Diyos. Matyaga ang Diyos. Matiisin ang Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Yan ang ginagawa ng Diyos. Patient. The patience of God. Alalahanin natin ito. At sa Ebanghelyo, anong narinig natin? Sabi po sa Ebanghelyo, nung si Jesus ay nasa ilang, pinukso siya ni Satanas. Nakaranas si Jesus ng panunukso. At ang sabi pa sa Ebanghelyo, maiilap na hayop ang naroon. Ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Mababangis na hayop ang naroon. Pero yung mababangis na hayop, hindi naging mabangis kay Jesus. Mabangis, nakakatakot, pero hindi naging mabangis ang hayop kay Jesus. At ang mga anghel ay nandoon din. Ang mabangis at ang maamo, hindi pwedeng magsama. Di ba? Yung mabangis na hayop at maamong hayop, pwede bang magsama? Hindi. Pag yung sawa, nilagyan mo ng manok, ubos yan. Di ba? Ubos. Walang matitira. Busog ang sawa. Pag ang ahas, sinamahan mo ng pusa, away yan. Di ba? Alam niyo yan. Hindi pwedeng magsama. Pero, kailan lang pwedeng magsama ang mabangis at ang maamo? At saan lang sila pwedeng magsama? Ang mabangis at maamo, pwede lang silang magsama. Saan? Sa paraiso. Kung babalikan natin ang aklat ng Genesis, ang mga hayop ay magkakasama. Saan? Sa paraiso. At ano ang ginagawa ng Diyos? Anong ginawa ni Jesus? Sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, ang paraiso ay muling nabuksan. Alam natin
na dahil sa pagtataksil ng ating mga ninuno, ang paraiso ay nagsara. Isinara ng Diyos ang paraiso, pinalayas ng Diyos ang mga taong nagtaksil. Subalit sa kanyang pagpapakasakit, paghihirap, pagkapako, kamatayan sa krus, sa kanyang muling pagkabuhay, ang paraiso ay muling nabuksan. Yan ang ginawa ng Diyos. Binuksan ang paraiso. At para kanino ang paraiso? Para sa atin. Para tayo ay makapasok sa paraiso. Hindi lang doon sa Paradise Cemetery. Hindi lang doon. Hindi lang dyan sa Golden Heaven. Hindi lang dyan. Sa paraiso na inihanda ng Diyos sa atin. Binuksan niya ang paraiso sa atin. Meron tayong pupuntahan, meron tayong patutunguhan, merong tahanan na para sa atin. Sino ang nagbukas? Si Jesus. Sino ang nagbigay? Ang Diyos. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya kung maintindihan lang natin talaga, the whole season of Lent, it's all about God doing something for us. Doing everything for us. Ginagawa ng Diyos para sa atin. Kaya mga kapatid, sa iyong panahon ng Parisma, papasalamat naman talaga tayo. Salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Salamat sa pagmamahal ng Diyos. Magkakaroon lang ng kahulugan yung mga ginagawa natin kung ito ay nakaugat sa pagpapasalamat, sa gratitude, being grateful for the love and mercy and compassion of God. Kaya mga kapatid, sa misang ito, you have so many reasons to thank the Lord. Marami tayong dapat nagpapasalamat sa kabutihan, sa kagandahan loob ng Diyos sa atin. Kaya, inaagayahan ko kayo na ngayon panahon ng Kwaresma, magdasal, manalangin, magninay sa mga ginawa ng Diyos sa atin at gagawin pa ng Diyos para sa atin. Ngayon tayong lahat, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya. Sa Diyos ang mga pangyayari sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Dalawang tama siya, dalawang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Magdalena. Pinanganak sa Poncio Pilato. Ipinako sa krus na malaya. Nanaw sa kinaroonan ng mga limao. Na may Para magbuhay ng uli, umakyat sa salamin nalulog sa tayo ng Diyos ang mga pangilihan sa lahat. Doon ang mumulang tayo dito at hukom sa mabubuhay ng mga na tao. Sumasampalataya ng Diyos sa Diyos Espiritu Santo sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pagsisimula ng Kwaresma, humingi tayo ng lakas sa Diyos upang mapaglabanan natin ang tukso tulad ni Jesus. Isa rin natin ang pangangailangan ng mga kapatid natin nasa matinding krisis ng buhay. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, bigyan mo ang iyong bayan. Patuloy nawang himukin ng mga namumuno sa simbahan ang lahat ng tao na magbalik loob sa Diyos. Maihatid nawa nila ang pagtanggap at pagpapatawad ng Diyos sa mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan.
Ipagtanggol nawa ng mga namumuno sa mga bansa ng mga tao upang makamit natin ang kapayapaan, lalo na sa pagitan ng mga bansa sa tuyang bayarang. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Panghawakan nawa ng bawat binatang Kristiyano ang pinag-isna nilang pananampalataya sa Diyos at ibahagi ito sa lahat ng tao kanilang makamatagpo. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Bigyang pag-asa at lunas mo nawa ang mga kapatid namin may sakit at dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Salubungin mo ang mga kapatid namin yumao sa piging na banal sa kalagtan, kung saan ang iyong liwanag ay kanilang walang hanggang masisilayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa Diyos ang ating mga panalangin at kahilingan. Alalahanin natin ang mga mahal natin sa buhay, ang ating mga pamilya. Pagdasal din natin at alalahanin ang mga taong ipinangako natin na sila ay ipagdanasan. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at tulungan mo kaming makilala at igalang ang dangal ng bawat tao, lalo na ang mga migrante at ang kanilang mag-anak. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, magbigay ng ay sa harapan na walang hinihintay lang sa iyo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ahay natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumilig, Itaas sa Diyos, at bituwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ng panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging nando, inawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan, nayahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay barat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, pagkabuhay ng iyong anak. Pinangalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amahalin nga piniyong simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaya sa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Bartolome na aming obispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang pagkat niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga kapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilyang mahal na mahal ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Amang nasa langit. Sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kanin. Pakain sa araw-araw at pagkain mo kami sa aming mga nasalaparanang pagkakatakwa namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami tulad sa tukso at yayaw kami sa Inihiling namin kagad sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan ng araw, iligtas sa kasalanan natin ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayang mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na may laging sumainyo. At sumilin. At bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you, peace be with you, peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan na papalat tayong lahat na inayahan sa kanyang banal na piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lord, mighty God, Lord of hosts. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkain niyong bigay ay tumanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaanap ng pagtutupatin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkain ng bibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita na namumutawi sa iyong bibig sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iyuko ang inyong mga ulo habang iginagawa ng pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwara ng pag-ibig ay siya namang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay. Makamtanawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Itong ating pagdiriwang ng misa ay tapos na. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Walang pinulang papalakpak sa panahon ng Paris.